Kabanata 2261. Nagulat ang mga tao sa pagbanggit ng curse magic. Ang lahat ng mga powerhouse na naruroon ay agad na nagtaas ng kanilang pagbabantay. Ang curse magic ay nagkaroon ng napakasamang reputasyon. Isa itong pinakamahusay na kasanayan sa martial arts ng demon race. At mga demonyo lamang ang may kakayahang matuto nito. Tinitigan ng Divine Holy Emperor ang lalaking nakaitim na roba sa malayo at same time na sinabi. Demonyo ka ba? Haha! Tumawa ang lalaking nakaitim na roba. Lahat ng tao dito ay dapat mamatay ngayon. Kapag patay na kayong lahat, ang sinaunang kaharian ay pag-aari ko na. Gagawin ko, maging nag-iisang emperador ng mundong ito. Tandaan mo ang pangalan ko. Si Marquis Tenzin. Sa sandaling iyon, lahat ng mga elite na naruroon ay nagtipon sa labas ng pangunahing bulwagan ng Ancient Clan. Mayroong napakasikat na powerhouses. Ang pinakamahina sa kanila ay kasalukuyang nasa Tribulation rank. Marami sa kanila ay nasa Sage rank. Ang bawat isa sa kanilang sarili ay sapat na malakas upang pukawin ang isang bagyo sa sinaunang kaharian. Ang punong guro ng Welkan Academy ay may same time na ekspresyon. Ang kanyang ranggo ay malapit sa banal na emperador, na nakatayo sa ikatlong ranggo ng Sage. Kung ang kalaban na ito ay maaaring patumbahin ang banal na emperador at maging sanhi ng kanyang pag-ubo ng dugo. Hindi ito isang taong kaya niyang labanan. Sa sandaling iyon, maraming tao ang bumaling kay Thorin. Dahil nasa teritoryo sila ng Ancient Clan. Lahat ay naghihintay para sa isa sa kanilang mga miyembro ng clan na umakyat. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, humakbang si Thorin at tinitigan si Marquis sa malayo. Mabagal siyang nagtanong. Ikaw ba ang nanakit sa pinuno ng aming angkan noong nakaraan? Tama iyan. Buong tapang na inamin ni Marquis ang kanyang mga aksyon. Inamin niya, ako ang nanakit sa kanya. Si Farley ang nakitang hadlang sa plano kong manakop. Ang sinaunang kaharian. Siya ay nasa 6th rank ng Sage. Para maalis siya, partikular akong naglatag ng isang pormasayon at hinikayat siya dito. Ganun siya nasugatan ng husto ng curse magic. Haha! Tumawa siya ng malakas at sinabing, after waiting for so many years, he's finally dead. Ngayong wala na siya, sino ang makakalaban sa akin? Lumutang si Marquis sa hangin na may mabangis na ekspresyon na nakatago sa ilalim ng kanyang maskara. Sumigaw siya, patayin silang lahat, huwag mag-iwan ng nakaligtas. Kasunod ng kanyang utos. 10,000 lalaking nakaitim sa paanan ng bundok ang nakipaglaban sa mga mandirigma ng Ancient Clan. Ang malakas na enerhiya ay tumagos sa teritoryo ng Ancient Clan. At ang paligid ay nanginginig. Sa sandaling iyon, sumigaw si Thorin. Ang lahing demonyo ay masama. Lahat tayo ay magkaisa at sirain sila ng sama-sama. Haha, sa langit. Tumawa ng malakas si Marquis at casual na ikinaway ang kanyang kamay. Lumabas ang black energy mula sa kanyang palad at nag-transform sa isang bilang ng mga misteryosong karakter. Ang mga karakter na ito ay napuno ng kakaibang kapangyarihan. Naramdaman ng lahat ng makapangyarihang tao sa pangunahing bulwagan ng Ancient Realm ang nagbabantang enerhiya. Sa ilalim ng presyo ng mahiwagang puwersa, hindi na nila mapakilos ang sarili nilang true energy. Ang curse magic ay napakalabis. Kahit na ang isang powerhouse tulad ng Welkan Academy Headmaster ay hindi makalaban sa curse magic. Ang kanyang mukha ay mapotla habang nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa. Nagpupumilit na labanan ang puwersa ng curse magic. Sa paanan ng bundok, nagpatuloy ang matinding labanan. Ang mga mandirigma ng Ancient Clan ay unti-unting namamatay sa kakilakilabot. Ang mga nasasakupan ni Marquis ay unti-unting umakyat sa bundok Trinvard. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kabaong sa loob ng bulwagan.
Biglang inalis ang takip ng kabaong. Swoosh! Isang lalaki ang lumipad palabas ng kabaong at nagposada sa ere. Si clan leader. Nagulat ang mga miyembro ng ancient clan nang makita ang lalaking lumabas sa kabaong. Maging ang mga powerhouse na dumating para dumalo sa memorial service ni Farley ay natigilan. Buhay si Farley. Hindi siya patay. Nagulat ang lahat nang makitang sumulpot si Farley. Kabanata 2262. Si Queen Tina ang pinaka-nagulat sa biglang pagsulpot ni Farley. Nagulat siya. Sumigaw siya. Ama! Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Pinuntirya siya ng curse magic. Bumagsak siya sa lupa at tumalsik ng dugo. Lahat ay nagpupumilit na labanan ang curse magic. Kahit na ang banal na emperador ay kailangang umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa upang madala ang sakit mula sa curse magic. Natigilan siya at sumirit siya sa kanyang puso. Damn it! Farley! Anong nangyari? Bakit buhay pa siya? Naka-hover sa langit. Tumingin si Marky kay Farley, na lumipad palabas ng kabaong. Sa ilalim ng kanyang maskara, mayroon din siyang gulat na ekspresyon. Ilang taon na ang nakalilipas. Nagplano si Marky na saktan si Farley dahil hindi niya ito matatalo. Bago niya malaman ang pagkamatay ni Farley, natakot siyang tumuntong sa sakop ng ancient clan. Sinaktan lamang niya ang kanyang hukbo nang malaman niyang patay na si Farley. Sa hindi inaasahan, totoong buhay si Farley. Si Marky ay galit sa banal na emperador. Damn you, Divine Holy Emperor! Hindi pa patay si Farley. Bakit mo sinabi sa akin na namatay siya noon? Marky! Lumutang si Farley sa hangin at madaling nagkibit-balikat sa curse magic. Mahinahon niyang tiningnan ang lalaking nakasuot ng itim na roba at maskara sa kanyang harapan. Nagplano ka na saktan ako noong nakaraan. After so many years, sa wakas nagpakita ka na. Kinakain ka sana ng sumpa ko. Bakit walang demonic energy sa katawan mo? Gulat na gulat si Marky. Ang curse magic ay isang signature martial skill ng demon race. Bagamat basics lang ang natutunan niya, hindi dapat ito nagawang iwaksi ni Farley. Ano ang magagawa sa akin ng kaunting demonic energy? Nanatiling kalmado si Farley. Tiningnan niya ang labanang nangyayari sa paanan ng bundok. Nagdilim ang mukha ni Farley nang makita ang mga mandirigma ng kanyang angkan na nagtataboy sa agresibong hukbo ng 10,000 tauhan ni Marky. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang palad. Pagkatapos, agad niyang inilabas ang pinakamataas na kapangyarihan na hawak niya. Marahas niyang ibinayo ang kanyang mahabang espada, at isang di nakikitang sword energy ang humiwas sa hangin. Ang sword energy ay umikot sa hangin ng napakabilis. Tila nagyelo ang oras. Lahat ng lalaking nakaitim sa paanan ng bundok ay namatay sa isang iglap. Mabuti, napakahusay. Tumawa ng malakas si Marky. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang iyong lakas sa paglipas ng mga taon. Pagkatapos niyang magsalita, tumaas ng gusto ang enerhiya ni Marky. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At sunod-sunod na lumitaw ang mga misteryosong karakter. Ang mga salitang pinagsama sa kanyang demonic energy at bumuo ng isang malakas na puwersa. Wala sa mga powerhouse sa lupa ang makatiis sa tindi ng enerhiyang dumarating sa kanila. Nagsuka sila ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang ilan sa mga mahihinang alagad ng ancient clan ay agad na sumabog. Sa isang maikling sandali, hindi bababa sa libo-libong mga alagad ng sinaunang clan ang namatay. Kahit na ang kanilang mga katawan ay hindi nananatili. At mga pool na lamang ng dugo ang naiwan. Lumulutang sa ere, agad na napalibutan si Farley ng itim na demonic energy. Sa paligid ng kanyang katawan ay mga kakaibang karakter na nabuo mula sa demonic energy na naglalaman ng malaking halaga ng kapangyarihan.
Inilabas ni Farley ang lahat ng kanyang true energy hanggat kaya niya para bumuo ng halo sa paligid niya para labanan ang pinsala ng curse magic. Gayunpaman, siya ay sinalanta ng demonic energy sa loob ng maraming taon. At ang kanyang true energy ay halos naubos na. Bagamat palihim siyang nagpapagaling nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin siya bumabalik sa kanyang kasiglahan. Matapos kumapit ng ilang segundo, Kriek, ang protection na halo na nabuo ng kanyang true energy ay nagsimulang mag-warp at magbigay ng daan. Daan-daang itim na salita ang agad na tumama sa kanya. At bumagsak siya mula sa langit. Bumagsak sa lupa ng pangunahing bulwagan. Siya ay lumubog sa mga guho at nawalan ng kakayahan. Haha, tumawa ng masama si Marky. Paano kung ikaw ang pinuno ng Ancient Clan o ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Vulnerable ka pa rin sa curse magic ko. Sa sandaling iyon, maraming lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumitaw at mabilis na nagmadaling umakyat sa bundok. Ang mga mandirigma ng Ancient Clan ay walang kalaban-laban para sa kanila at walang pagpipilian kundi ang dahan-daang umatras. Hindi nagtagal. Nakarating sa tuktok ng bundok ang mga nasasakupan ni Marky. Hindi mapakilos ng mga powerhouse sa tuktok ng bundok ang kanilang true energy para labanan sila dahil sa pressure ng curse magic. Nakaupo silang lahat sa lotus position at nagpupumilit na iwaksi ang curse magic. Lumutang si Marky sa itaas ng Mount Frinvard ng Ancient Clan. At pinalibutan ng demonic energy ang kanyang katawan. Tinakpan ng black demonic energy ang buong kalangitan at bumuo ng mga kakaibang sinaunang karakter. Bawat isa ay naglalaman ng kakaiba ngunit hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang dagwang Farley ang umakyat mula sa mga guho. Kanina pa siya medyo pabaya. Ang kanyang lakas ay hindi pa ganap na bumalik. Kaya't siya ay dapat na nagtago sandali at naghintay hanggang sa kanyang lakas ay bumalik sa kanyang pinakamabuting kalagayan bago ihayag ang kanyang sarili. Ang kanyang kasalukuyang estado ay hindi pa rin kayang labanan ang curse magic. At hindi siya kalaban ni Marky. Ang lahat ng mga powerhouse na natipon sa Ancient Clan ay hindi makalaban sa napakabigat na pasanin ng curse magic sa kanilang mga katawan. Isang tao lang ang hindi naapektuhan. At iyon ay si James. Alam ni James na lumala ang sitwasyon. Matapos matalo si Farley, tahimik siyang umiwas. Hindi napansin ni Marky na may tumakas dahil ang kanyang curse magic ay kumalat sa teritoryo ng Ancient Clan. Sa kanyang pananaw, walang makakatakas. Tahimik na lumabas si James sa bulubundukin kung saan matatagpuan ang Ancient Clan. Siya ay ligtas at maaaring umalis ng hindi nasaktan. Tiningnan ni James ang sirang pormasayon mula sa labas ng perimeter ng Ancient Clan. Nakikita niya ang sitwasyon sa Ancient Clan sa mga bitek sa formation at napansin ang itim na demonic energy na umaaligid sa buong lugar. James said in resignation, "I'm sorry, Sir Yon. I don't want to die needlessly. Marami pa akong mga bagay na kailangan kong gawin. Hinihintay ako ng asawa at anak ko sa Earth. Kailangan kong bumalik sa kanila ng buhay. Patawarin mo ako sa pag-alis ko ng walang palem." Alam ni James na kahit na nag-training pa siya ng isa pang 100 taon, hindi pa rin niya magagawang talunin si Marky. Nakatakas lang siya ng hindi nagalaw dahil mayroon siyang demonic body na hindi naapektuhan ng demonic energy o curse magic. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Papapanoorin mo na lang ba silang mamatay? Jats. Lahat ng powerhouses ng sinaunang realm ay natipon doon kung aalis ka. Lahat sila ay mapapawi. Pagkatapos, ang buong sinaunang kaharian ay mahuhulog sa mga kamay ni Marky. Walang magawang sagot ni Lotez. Ano pa bang magagawa ko? Ako ay mahina at walang pagkakataong manalo, gaitis ng isang taong may mataas na ranggo. Kaya niyang pumatay sa isang tusok lang ng daliri. Muling sumingit ang vu ni Sophie.
Maaari mo pa ring subukang gumawa ng isang bagay. Marky N ng lahing demonyo. Ikaw ay haperti na magkaroon ng isang katawan crafted sa pamamagitan ng isang sugitet na Dirt Unk Lotus bukod pa rito ang iyong. Ang supernatural power din ay Demon's Lotus, gamitin mo ito para subukang itaboy si Marky. Sabi ni James, I don't want to take any risk. Kung mab-aigo ang planong ito, mamamatay ako na parang aso. Sumagot si Sophie, kung mab-aigo ka, hahanap ako ng paraan para matulungan kang makatakas. Pagsisisihan mong umalis ka habang buhay. Baka magalit ka pa nito sa hinaharap. Ito ay magiging lubhang nakapipinsala sa iyong paglilinang. Nang marinig ito ni James ay napaisip ng malalim. Sa sandaling iyon, ang mga nasasakupan ni Marky ay nakarating sa tuktok ng Mount Trinvard. Ang lahat ng mga powerhouse sa bundok ay lumaban sa curse magic ngunit hindi makaalis mula dito. Ang kanilang mga cultivation base ay tinatakan. At sila ay nakulong. Bumaba si Marky mula sa langit. Tumingin sa mga walang kakayahan na powerhouse. At isang ngiti ang nabuo sa ilalim ng kanyang maskara. Diyos ko, Farley, kahanga-hanga ka na talagang naalis ang demonic energy mula sa curse magic. Minamaliit kita, mayroon kang maliit na Pocana laban sa akin. Ngunit sayang ang iyong lakas ay hindi pa ganap na nakakabawi. Kung ikaw ay nasa buong lakas mo at nagkaroon tayo ng patas na laban. Baka natalo ako sa iyo. Ang namamaos na boses ni Marky ay bumakas sa pandinig ng lahat. Ang cultivation base ni Farley ay selyado na. At maaari lamang siyang umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Sa kabila ng mga pangyayari, nanatiling kalmado si Farley. Sagot niya. Kung gusto mo akong patayin. Sige, ano ang hindi kailangang Saturday? Sa tingin mo ba ay maaari mong lupigin ang sinaunang kaharian? Mangarap ka, pagkatapos mong sirain ang ancient clan. Ang mga nakatagong powerhouse ng aming clan ay babangon laban sa iyo. Kapag nangyari iyon, pagsisisihan mong ginawa mo ito. Tumawa si Marky. Haha, kung natakot ako. Hindi ko na sana inatake ang ancient clan in the first place. Sa tingin mo, ang iyong clan lang ba ang may kapangyarihan mula sa primordial age? At ikaw, ang punong guro ng Welcan Academy. Tumingin si Marky sa punong guro ng Welcan Academy at malamig na sinabi. Gusto mong kumilos ng mataas at makapangyarihan. Kaya papatayin muna kita. Itinaas niya ang kanyang kamay. At nabuo ang itim na demonic energy sa kanyang palad. Akmang sasampalin na siya, may sumigaw na boses, tumigil ka. Kabanata 2264. Mula sa malayo, isang malakas na boses ang umalangaw sa kalangitan. Kasunod ng tunog, isang ulap ng demonic energy ang lumitaw sa kalayuan. Ang demonic. Ang enerhiya ay natipon at nabuo ang isang itim na lotus. Ang isang lalaki ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa gitna ng nagbabala. Obsidian na bulaklak. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na roba at itim na maskara. Sa kanyang upuan, nagsalita si James sa malamig na boses. Napakabastos mo, Marky. Marami siyang nakuhang impormasyon kay Sophie. Bagamat ang mga demonyo ay umalis sa lupa bago ito natatakan. Iniwan nila ang isang organisasyon na tinatawag na Demon Castle. Ang Demon Castle ay may mga miyembro na kumalat sa buong 3,000 mundo. Nakamaskara si James at nagpanggap na isang kilalang tao mula sa Demon Castle. Nakita ni Marky ang itim na lotus. Kahit na siya ay isang sage na may mataas na ranggo. Nakaramdam siya ng takot sa mapanganib na aura ng itim na lotus. Nagulat siya at napailing sa kaibuturan. Sino ka? Kinuha ni Marky si James bilang miyembro ng demon race dahil sa demonic energy na nagsimula sa kanya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung sino ang taong ito. Alam niya halos lahat ng mga lihim na elite mula sa Demon Castle na nasa Ancient Realm.
Gayunpaman, hindi niya matukoy kung sino ang kalalabasan lang. Hindi ka karapat dapat na malaman ang pangalan ko. Nagkunwaring mapilit si James para takutin si Marky. Na mahigpit na sinabi, dalhin mo ang iyong mga tropa at umalis kaagad. Panginoon ko, magalang na tiningnan ni Marky si James. Hindi niya lubos na maunawaan ang lawak ng lakas ni James ngunit alam niyang kakaiba ang demonic lotus sa ilalim ng mga paa ni James. Panginoon ko, binigyan ako ng utos ng mga tagapagtanggol. Hiniling nila sa akin na sakupin ang sinaunang kaharian. Bago mabuksan ang selyo upang may handa ang lahi ng demonyo para sa pagsakop sa lupa. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni James. Malaki ang binabalak ng mga demonyo. Ang mga tagapagtanggol. Ha! Ngunguso si James at sinabing, kahit narito ngayon ang mga tagapagtanggol, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng may pagmamataas sa harap ko. Pagkatapos magsalita, naglabas ng token si James. Ibinigay sa kanya ni Marcelo ang token, na sinasabing maaaring maging kapaki-pakinabang kung siya ay nasa isang desperado sitwasyon. Ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. James, lagyan mo ng demonic energy ang token. Sinunod ni James ang utos niya. Ibinuhos niya ang kanyang demonic energy sa token. Bigla itong lumipad mula sa kanyang kamay at lumipad sa ere. Isang pinakamataas na puwersa ang lumabas mula sa token. Kahit si Marky ay naramdaman ng kakilakilabot na kapangyarihan at lumuhad sa lupa. Nanginginig sa takot. Isang karangalan na makapiling ka. Panginoon ko, hindi pa nagamit ni James ang token noon at itinago ito sa loob ng kanyang katawan matapos itong matanggap mula kay Marcelo. Ginamit niya ang kanyang demonic energy. At ang token ay nagpakawala ng ominous power. Sa pagharap sa token, nakaramdam ng takot si James. Na para bang nasa presensya siya ng isang makapangyarihang tao. Ano ba talaga itong token? Ano ang kwento ni Marcelo? Huminga ng malalim si James. Casual niyang ikinaway ang kanyang kamay at binawi ang token sa kanyang kamay. Sa simpleng pag-iisip, lumubog ang token sa kanyang palad at nawala. Umalis ka na agad kasama ng tropa mo. Hindi mo kailangang panghimasukan ang mga gawain ng sinaunang kaharian. May sarili akong plano. Oo naman. Lumuhad si Marky sa lupa. Hindi nangangahas na salungatin ang mga salita ni James. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugad na lumitaw ang token. Matapos ilagay ni James ang token, naibsan ng gusto ang pressure na naramdaman niya. Binawi niya ang kanyang curse magic at nag-utos. Umalis. Kabanata 2265. Hindi nakilala ni Marky ang taong nakaupo sa itim na lotus. Gayunpaman, naramdaman niya na ang itim na lotus ay may kakaibang aura pure demonic energy. Pambihira din ang token. Pakiramdam niya ay kalaban niya ang isang malakas na demonyo. Kaya, na tanungin ang utos ni James at inutusan ang kanyang hukbo na umatras. Kasunod ng kanyang utos, mabilis na umatras ang kanyang mga tropa sa lugar. Ang mga powerhouse ng sinaunang realm ay nakatayo ng nakanganga ang kanilang mga panga. Namatay sana sila ngayon kung hindi dahil sa misteryosong taong ipinakita. Sino ang taong ito? Bakit niya tayo iniligtas? Nataranta ang lahat. Matapos umatras si Marky kasama ang kanyang hukbo. Umalis din si James. Pagkatapos umalis sa teritoryo ng Ancient Clan, nagpalit siya ng dati niyang damit at bumalik sa lugar. Nang makabalik siya sa pinangyarihan ng kaguluhan, tinanggal na ni Farley ang selyo sa kanyang cultivation base at tinutulungan ang iba. Sa sandaling lumitaw si James. Nagtanong si Yon, saan ka nagpunta? James, hinanap kita kung saan-saan. Sabi ni James, One was so overwhelmed by everything. Ngayon lang ako nakabawi mula sa pagkabigla sa lahat ng ito. Ayos na ang lahat.
Tapos na. Pang-aaliw sa kanya ni Yon. Pagkatapos, nagsimulang itala ni Farley ang bilang ng mga nasawi. Sa pagkakataong ito, ang Ancient Clan ay dumanas ng matinding pagkatalo. At marami sa kanila ang mga nakababatang miyembro na namatay dahil sa curse magic. Ang Ancient Clan ay nagsimulang harapin ang mga resulta ng labanan. Pansamantalang ipinagpatuloy ni James at ng iba pa ang kanilang pananatili sa teritoryo ng Ancient Clan. Nanatili sila ng 20 karagdagang araw. Pagkalipas ng 20 araw, sa wakas ay nakabawi ang Ancient Clan mula sa resulta ng labanan. Magkatabing naglakad sina Farley at Quintina sa likod ng bundok ng Mount Trinvard. Paano ka naka-recover, Father? Ang tanong ay nasa isip niya sa nakalipas na 20 araw. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong dahil napuno ng iba pang gawain si Farley. Sa wakas, nagkaroon siya ng libreng oras ngayon. Ipinangako ni Farley kay James na hindi niya ibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Nabuhay lang siya dahil sa tulong ni James. Gayunpaman, bago niya tuluyang mabawi ang kanyang lakas, kumilos siya ng walang ingat, laban sa kanyang mga kalaban. Nagdulot ito ng hindi mabilang na trahedya na pagkamatay ng mga miyembro ng Ancient Clan. Iniwasan ni Farley ang tanong ni Quintina at nagtanong, naiwan na ba ang lahat ng powerhouses mula sa ibang mga sekta? Tumango si Quintina at sinabing, oo. Ang mga powerhouse na dumadalaw sa memorial service ay unti-unting umalis. Iilan lang ang mga tao sa paligid. Kabilang ang Divine Holy Emperor, ang Infernal Emperor, Emperor Tamerlan, at ilang iba pa na nagdadala ng mga disipulo para lumahok sa kompetisyon para sa isang lugar na makapasok sa Pagoda of Flames. Dahil hindi pa bukas ang Pagoda of Flames, malabong makaalis sila anumang oras. Nasaan si James? Tanong ni Farley. Siya, dapat ay nasa paligid pa rin. Bahagyang natigilan at naguguluhan si Quintina kung bakit biglang dinala ng kanyang ama si James. Tumingin si Farley kay Quintina at sinabing, hindi ka na bata, Quintina. Oras na para ikasal ka. Ano ang iyong ideal na uri? Tutulungan kitang maghanap ng makakasama. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Quintina habang sumagot. Maaga pa para sa akin. Gusto kong tumuon sa aking paglilinaw sa ngayon. Ayoko pang ma-distract sa ibang bagay. Anong tingin mo kay James? Tanong ni Farley. James. Bahagyang natigilan si Quintina. After some contemplation, she replied. Parang medyo disente siya. Isa siyang body refinement cultivator. Bagamat bata pa siya, mayroon siyang napakabigat na pisikal na lakas. Ang pagpinos sa katawan ay mas mahirap kaysa sa paglinang ng tunay na enerhiya. Kung linangin din niya ang true energy, tiyak na mas malakas siya kaysa sa hinayaan niya. Paano kung piliin mo siya bilang iyong partner? Ama, anong pinagsasabi mo? Ang pisngi ni Quintina ay kasing pula ng kamatis. Haha, may suggestion lang ako. Maaari mong sundan ang sino mang gusto mo. Hindi ako makikialam. Napangiti si Farley. Bagamat nakita ni Farley si James na isang magandang prospect at optimistiko tungkol sa kanya. Personal pa rin itong mga gawain ni Quintina. Ayaw niyang masyadong makialam sa karapatan ng kanyang anak na pumili. Pare. Ano ang nakikita mong maganda tungkol kay James? Siya ba ang nagligtas sa iyo? Tanong ni Quintina na may pagdududa. Nakangiting sabi ni Farley. How could he? Nahawa ako ng curse magic. Kahit ako mismo ay hindi ko kayang pigilan ang demonic energy sa katawan ko. Paano kaya niya magagawa? Hindi bale na. Ipaalam kay Elder Thorin na buksan ang Pagoda of Flames bukas. Kabanata 2266. Ama, ang mga taong bibigyan ng pahintulot na pumasok sa Pagoda of Flames ay hindi pa natutukoy. Kung gayon, dapat itong ayusin sa lalong madaling panahon. Bahagyang bumantong hininga si Farley at sinabing,
Ang aming angkan ay nakaranas ng matinding pagkalugi. At kinakailangan namin ng kahit ilang taon para ganap na makabangon mula sa trahedya ngayon. Hikayatin si Elder Thorin na gumawa ng maayos na pagsasaayos. Matapos ayusin ang sitwasyon sa Pagoda of Flames, ang aming pamilya ay mapupunta sa pag-iisa at hindi na gumagala sa sinaunang kaharian. Tumango si Quintina. Sige, by the way, pumunta ba si James sa Ancient Clan para ma-access din ang Pagoda of Flames? Muli, pinalaki ni Farley si James. Ipinaliwanag ni Quintina ang orihinal na intensyon ni James sa pagpunta sa Ancient Clan. Sa wakas ay nalaman ni Farley ang layunin ni James sa pagpunta dito. Nalaman din niya na pinili ni James na isuko ang kanyang laban kay Harold. Sabihin kay Elder Thorin na bigyan ng pwesto si James sa tanong 10. Sige, mamamagitan na ako sa pag-iisa ngayon. Pagkatapos magsalita ni Farley, tumalikod na siya para umalis. Napatingin si Quintina sa likod ni Farley at nakasimangot. Ano bang problema ni tatay ngayon? Bakit niya pinalaki si James? Hindi niya moari ang ginawa ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinasura niya ang pag-iisip. Pagkatapos, pinuntahan niya si Thorin at ipinaabot sa kanya ang mga utos ni Farley. Matapos marinig ang mga tagubilin ni Farley, mabilis na nag-ayos si Thorin. Bukod sa mga nakakuha ng karapatang makapasok sa mga naunang laban, pumili din siya ng ilang tao na makapasok sa Pagoda of Flames. Kinabukasan, maagang ipinaalam kay James na bubuksan ang Pagoda of Flames. Dito, sinabihan ng alagad ng Ancient Clan si James na maaari siyang makapasok sa Pagoda of Flames nang hindi lumalaban pa sa anumang laban. Pinangunahan ni Thorin ang 10 tao sa isang lokasyon sa likod ng bundok ng Ancient Clan. Nang malapit na sila, nakaramdam ng init si James. Pagkaraan ng ilang sandali ay may pumasok na gusali sa kanilang mga sandali. Ang mga gusali ay hugis diamante. Mukha itong kastilyo ngunit hindi masyadong matangkad. Nakatayo mga 10 metro ang taas. May gate sa harap ng building. Dinala ni Thorin ang 10 tao sa gate at itinuro ang gusali. Na sinasabi, ito ang Pagoda of Flames ng aming clan. Ito ay isang tore sa ilalim ng lupa na may kabuuang 18 antas. Nagsimula siyang magsalita ng maikling tungkol sa Pagoda of Flames. Pagkatapos mong makapasok sa Pagoda of Flames, kapag mas malalim kang pumunta sa ilalim ng lupa, mas magiging mabangis ang enerhiya. Kung ang iyong katawan ay hindi makakayanan ng strain, dapat mong pigilan ang sarili na lumalim. Maghanap ng isang antas na ang iyong katawan. Makatiis. Maaari ka lamang magtanim ng kalahating taon sa Pagoda of Flames. May isang malakas na selyo sa ilalim ng Pagoda of Flames, na nagtatakip sa kakaibang apoy na nakuha mula noong sinaunang panahon. Ang enerhiya sa Pagoda of Flames ay nagmumula sa mismong mga apoy na ito. Kung maglilinang ka doon ng masyadong mahaba, magdudulot ito ng pinsala sa iyong pisikal na katawan at mental na kalagayan. Ipinaalala ni Thorin sa kanila ang mga panganib. Naiintindihan. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Pagkatapos, naglakad si Thorin papunta sa gate. Isang misteryosong simbolo ang lumipad pasulong mula sa kanyang kamay. At ang enerhiya ay lumubog sa gate. Kriek. Bumukas ang gate. At isang malakas na unos na naglalaman ng napakalakas na enerhiya ang bumungad sa kanila. Ipagpatuloy mo. Tandaan. Maaari kang magtanim doon sa loob ng kalahating taon sa pinakadulo. Ikanaway ni Thorin ang kanyang kamay. Ang 10 tao ay pumasok sa Pagoda of Flames ng may pananabik at pananabik. Ramdam ni James ang init na nagmumula sa loob habang naglalakad siya sa gate. Ang init ay naglalaman ng enerhiya. Ang enerhiya ay dumampi sa kanya. At naramdaman niya ang nakakapasong sensasyon sa kanyang balat. Gayunpaman, walang pinsala sa init.
Ang iba ay hindi nagtagal at mabilis na pumasok sa underground tower. Habang papababa si James sa tore, umalangaw-ngaw ang boses ni Quintina. James! Ham! Lumingon si James at tumingin sa kanya. Nagtatanong, anong problema? Sabi ni Quintina, wala. Nais ko lang ipaalala sa iyo na ang enerhiya ay lalakas habang lumalalim ka sa ilalim ng lupa. Huwag kang mag-abante, baka mawalan ka ng buhay. May ideya siya sa pagkatao ni James. Noong siya ay nasa Mound of Sabers, pumasok si James sa kuweba nang walang pakialam sa kanyang buhay. Siya ay nag-aalala na si James ay walang ingat na pupunta sa pinakamalalim na antas ng Pagoda of Flames. Ngumiti si James at sinabing, "Salamat sa paalala. Aware na ako." Kabanata 2267. Si James ay gumawa ng isang mabilis na pagsisiyasat sa antas ng lupa ng pagoda. Ang antas ng lupa ay hindi masyadong malaki na may lawak na halos 200 metro kwadrado. Napapaligiran ito ng mga batong pader, at mahirap tukuyin ang material na ginamit sa paggawa nito. Ang mga pader ng bato ay pula, na tila pinainit ng mataas na temperatura sa loob ng Pagoda of Flames. Sa sulok ng silid, may hagdan ng bato na patungo sa ilalim ng lupa. Ang iba na pumasok sa Pagoda of Flames ay hindi na natili sa unang antas ngunit piniling pumunta sa malalim na ilalim ng lupa. Hindi rin nanatiling walang ginagawa si James. Sumunod siya sa likod ng lahat at pumunta sa ilalim ng lupa. Ang temperatura sa ikalawang antas sa ilalim ng lupa ay mas mataas kaysa sa unang antas. Pagdating sa ikalawang antas sa ilalim ng lupa, agad niyang napansin ang malaki at halatang pagkakaiba ng temperatura kumpara sa unang palapag. Ang alon ng init ay dumampi sa kanya. At naramdaman niya ang isang nasusunog na sensasyon sa kanyang balat. Lahat ng pumasok sa Pagoda of Flames ay napakalakas. Ito ay hindi nakakagulat na nagawa nilang tiisin ang enerhiya sa ikalawang antas sa ilalim ng lupa. Kaya naman, sa pagtanggi sa walang kailangan na magdasal, bumaba sila sa Pagoda of Flames. Matapos maabot ang ikatlong antas sa ilalim ng lupa, pinili ng ilan sa mga alagad ng Ancient Clan na huwag umabant sa mas mababang antas. Ang enerhiya ay sapat na malakas para sa kanila upang linangin. Kahit na ang pang-apat na antas sa ilalim ng lupa ay may mas malakas na enerhiya. Ang kanilang cultivation base ay limitado. At dahil dito ito ay magiging basura dahil hindi nila ma-absorb ang ganoong kalaking enerhiya. Karamihan sa mga tao ay nanatili sa ikaapat na antas sa ilalim ng lupa. Samantala, ang disipulo ng banal na emperador, si Harold, ay piniling umabant sa ikalimang antas sa ilalim ng lupa. Sinundan din siya ni Quintina. Hindi rin nagpaiwan si James at sumama sa kanila. Pagkarating sa ikalimang antas sa ilalim ng lupa, nakita si Harold ng isang sulok para sa kanyang sarili at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa upang magtanim. Ang ikalimang antas sa ilalim ng lupa ay napakainit. Maging si James ay nagsimulang pawisan sa init. At ang kanyang damit ay nabasa ng kanyang pawis. Ganoon din ang naging kalagayan ni Quintina. Bagamat isa siyang grand supernatural, naramdaman niya ang init nang maabot niya ang ikalimang antas sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, nadama niya pa rin na maaari siyang magpatuloy sa isang mas mababang antas. Nagpatuloy siya sa paglipat pababa sa ika-6 na antas sa ilalim ng lupa. Nag-isip sandali si James at sumunod sa kanya. Pagdating sa ika-6 na antas, basang-basa rin ng pawis ang damit ni Quintina. Ang kanyang asul na damit ay dumaikit sa kanyang balat at binalangkas ang kanyang walang kamali-mali na figure. Pinili niyang huminto dito at humanap ng lugar upang simulan ang paglilinaw. Pagkatapos niyang maupo, pinakilos niya ang kanyang true energy. At nabawasan ng husto ang nakakapasong sensasyon. Pulang-pula ang mukha niya sa init. Lumingon siya kay James, na sumunod sa kanya at pinaalalahanan siya.
James. Ang ika-6 na antas ay ang limitasyon. Hindi ka na dapat lumayo pa. Bagaman mayroon kang malakas na pisikal na lakas at maaaring makayanan ang enerhiya sa ika-7 antas. Ang ika-6 na antas ay ang limitasyon ng lugar na ito. Ang mga antas sa ibaba ng ika-6 na bahay ay mas marahas na enerhiya. At ang mga iyon ay mahirap pinuhin. Ang pananatili roon ng mahabang panahon ay magdudulot sa iyong katawan na mapanatili ang hindi na mapananoli na pinsala pagkatapos kumuha ng marahas na enerhiya. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Salamat sa paalala, ngunit nagpapatuloy pa rin ako sa ika-7 antas." Ang enerhiya sa ika-6 na antas ay makapangyarihan at angkop para linangin ni James. Gayunpaman, maraming sikreto si James na ayaw niyang mabunyag. Sa makatuwid, kailangan niyang pumunta sa isang antas na walang sinumang maglilinang. Anyway, nasabi ko na yung pisko. Kung may nangyaring mali, nasa iyo iyon. Mahinang senggal ni Quintina na bakas sa mukha niya ang inis. Magiliw niyang pinaalalahanan siya tungkol sa mga panganib. Ngunit hindi ito sineseryoso ni James. Ipinahayag niya ang kanyang sama ng loob sa kanyang puso. Ang mga lalaki ay pare-pareho. Napakatigas ng ulo nila. Si James ay lumakad pababa sa ika-7 antas at nakarating kaagad pagkatapos. Ibang-ibang enerhiya ang naramdaman niya nang marating niya ang ika-7 antas. Ang unang 6 na antas ay may medyo mapayapang enerhiya na angkop para sa pagsipsip at pagpino sa true energy. Gayunpaman, ang ika-7 level ay may mas marahas na enerhiya. Naramdaman ni James ang bakas ng nakakapasong enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang enerhiya ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa kanya. Ang kanyang pisikal na katawan ay matibay, at kayang sumipsip ng lahat ng uri ng enerhiya. Ang marahas na enerhiya ay hindi epektibo sa kanya. Marahil ay maaari pa akong pumunta sa ika-8 antas. Naisip ni James. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, pumunta siya sa ika-8 antas. Ang enerhiya sa ika-8 antas ay mas maraming beses na marahas kaysa sa ika-7 antas. James. Kahit na makakita ng mga tipak ng apoy na sumasayaw sa hangin. Ang isang taong hindi nagsanay ng mga diskarte sa pagpipino ng katawan ay hindi makatiis sa enerhiya. Sobra-sobra na ito para sa kahit isang immortal ascension na nireranggo na cultivator sa 7th o 8th tier. Bagamat si James ay isang cultivator na ang pisikal na lakas ay katumbas ng ika-6 na hagdan ng immortal ascension. Hindi pa rin ito matiis. At ang kanyang balat ay namula agad. Ang kanyang balat ay parang panghinang na maalab na pula. Anong nakakatakot na enerhiya. Hindi napigilan ni James na huminga ng malalim. Nasa ika-8 antas lamang siya. Ang Pagoda of Flames ay may 18th antas. Mahirap para sa kanya na isipin kung anong cultivation rank ang kailangan para maabot ang ika-18 antas. Nabanggit ni Doreen na ang Pagoda of Flames ay isang pormasayon na ginamit upang isil ang kakaibang flame energy mula sa pinakamababang antas. Samantala, ang enerhiya ng Pagoda of Flames ay tumagas mula sa mga puwang sa pormasayon. Kabanata 2268. Ang isang maliit na pagtagas ay naglalaman ng enerhiya. Gaano kalakas ang mga apoy na ito? Hindi napigilan ni James ang ideya. Itinabi niya ang kanyang mga alalahanin at umupo sa isang lotus position sa lupa. Pagkatapos, isinaaktibo niya ang kanyang Novenary Golden Body CD at mabilis na hinigop ang enerhiya sa kanyang paligid. Ang Novenary Golden Body CD ay hindi lamang magagamit para sa pagpapaganda ng katawan ngunit isa ring napakagandang pamamaraan ng paglilinang na maaaring sumipsip ng iba pang enerhiya at maaaring maging sustento para sa kanyang katawan o sa sarili niyang true energy. Naabsorb niya ang agresibong enerhiya sa paligid niya at ginawa itong purong enerhiya ng kanyang sarili. Sinimulan ni James na iyon ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paglilinang.
Makalipas ang isang araw, boom! Ang tunay na enerhiya ay umagos na parang rumaragasang agos, na dumadaloy sa mga meridian ng kanyang katawan. Ang kanyang enerhiya ay tumaas ng husto, at siya ay nagkaroon ng isang pambihirang tagumpay. Pagkatapos mag-cultivate ng isang araw lang sa Pagoda of Flames, tumaas ang kanyang true energy, at naabot niya ang 6th layer ng Herculean rank. Nagpapabuti ako sa napakagandang bilis. Huminga ng malalim si James. Ang enerhiya sa Pagoda of Flames ay mas mahusay kaysa sa anumang gamot na pampalakas o elixir. Sa bilis ng paglaki ng kanyang true energy, hindi magtatagal para maabot niya ang Immortal Ascension rank. Nagpatuloy si James sa paglilinaw. Ang ibang mga cultivator ay maaari lamang sumipsap ng isang limitadong halaga ng enerhiya bago kailanganin na puspusan ang enerhiya upang patuloy na mapataas ang kanilang true energy. Gayunpaman, hindi ito nalalapat kay James. Ang kanyang pisikal na katawan ay binago ng demonic lotus ng lahing demonyo. Kaya, maaari siyang magsanay ng tuloy-tuloy ng walang limitasyon na kinakaharap ng mga normal na katawan. Nagtanim siya ng isang buwan sa ika-8 antas ng Pagoda of Flames. Makalipas ang isang buwan, ang kanyang ranggo ay nasa tuktok ng ika-6 na layer ng Herculean. Higit pa rito, palagi niyang pinag-iiba ang kanyang true energy. Kung hindi, narating na niya ang Immortal Ascension. Siya ay patuloy na paulit-ulit na pinaikli ang kanyang true energy. Lumipas ang kalahating buwan, at hindi na makondense ni James ang true energy sa kanyang katawan. Come on, lampasan mo na ang limitasyon. Pagkatapos niyang hindi na makondense ang true energy niya, tumigil siya. Pagkatapos, pinili niyang ilabas ang kanyang true energy. Ang tunay na enerhiya ay tumagos sa kanyang buong katawan, at pumasok siya sa isang estado ng kawalan. Ang nakakapasong enerhiya na nakapaligid sa kanya ay pumasok sa kanyang katawan at pinainit ang kanyang pisikal na katawan pati na rin ang kanyang true energy. Ano ang kahulugan ng Immortal Ascension? Ang pisikal na katawan at true energy ng isang tao ay nababago sa pagpasok sa Immortal Ascension. Matapos maabot ang ranggo na ito, ang pisikal na katawan ng isang tao ay sasailalim sa pagbabago, kahit na ang isa ay hindi isang body refinement cultivator. Ang true energy ng one ay mag-evolve mula true energy hanggang true essence. Mabilis na nagbago ang true energy ni James. Mayroong dalawang uri ng true energy sa kanyang katawan, true heavenly yang energy at true demonic yin energy. Ang kanyang true energy ay dahan-daang nagbago at naging mas dalisay mula sa true heavenly energy at true demonic energy hanggang sa true heavenly essence at true demonic essence. Ang katawan ni James ay patuloy na nagbabago, na pinahusay ang kanyang pisikal na lakas. Ang proseso ay tumagal ng 3 araw. Ang true energy at pisikal na katawan ni James ay ganap na nabago sa loob ng 3 araw. Dati, ang kanyang pisikal na lakas ay katumbas ng ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Ngunit siya ngayon ay nasa ika-7 hagdan ng Immortal Ascension. Kahit na ang kanyang cultivation rank ay kakapasok lang sa Immortal Ascension stage. Madali niyang mapabagsak ang isang kalaban sa Immortal Ascension 7th tier gamit ang isang suntok. Huff! Tumayo si James. Naikuyom ang kanyang kamao, at naramdaman ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang katawan. Dapat sapat na ang aking pisikal na lakas para makuha ako sa unang lugar sa Grand Tournament ng Ancient Realm. Tama ba? Mahinahon at kumpiyansa ang mukha ni James. Kabanata 2269. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay narating niya ang Immortal Ascension. Ang kanyang tunay na enerhiya ay napino rin at napabuti ng husto. Ngayon ay naging true essence. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng true energy at true essence. Ang malaking luksong ito sa pagkakaiba ay katulad ng paghahambing ng isang baga sa isang impyerno.
Matapos makapasok sa unang hagdan ng Immortal Ascension, hindi nagpahinga sandali si James at nagpatuloy sa paglilinaw dahil marami pa siyang oras na nalalabi. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at isang beses na activate ang Novenary Golden Body CD. Higit pa, ang malakas na enerhiya ay pumasok sa kanyang mga pores at napino sa True Essence. Ang True Essence ni James ay patuloy na lumago araw-araw. Pagkatapos niyang maabot ang Immortal Ascension, mangangailangan siya ng napakalaking lakas para magkaroon ng panibagong tagumpay. Sa pagkakataong ito, nagtanim siya ng 3 buong buwan bago tuluyang nakalapit sa hakbang papunta sa susunod na hagdan. Gayunpaman, pinili niyang huwag gawin at i-condensed ang kanyang True Essence sa loob ng isa pang buwan hanggang sa maabot nito ang maximum density nito. Sa sandaling iyon, nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa, at napapalibutan ng napakaraming tunay na enerhiya. Sa di kalayuan, para siyang nilalamon ng apoy. Ang tunay na kakanyahan sa loob ng kanyang katawan ay umaagos na parang mga alon habang sinubukan niyang pumasok sa ikalawang hagdan ng Immortal Ascension. Pagkatapos niyang makapasok sa rank ng Immortal Ascension, ang kanyang true energy at pisikal na katawan ay mapapahusay sa bawat oras na gumawa siya ng bagong tagumpay. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang mga magsasaka nagkaroon ng medyo malakas na pisikal na katawan sa kabila ng hindi pagiging body refinement cultivators. Ang pisikal na katawan ni James ay dumaan sa panibagong pagbabago. Ang proseso ay tumagal ng kalahating buwan. Makalipas ang kalahating buwan, narating na ni James ang ikalawang hagdan ng Immortal Ascension. Ang kanyang true energy ay naging mas dalisay din. At ang kanyang pisikal na katawan ay mas matibay. Gayunpaman, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi gaanong bumuti dahil ang pagkakaiba sa kanyang ranggo sa paglilinaw ay medyo malaki. Nang hindi naglakas loob sa paglinang ng kanyang pisikal, inakyat ni James ang 3 ranggo ng paglilinang at 1 ranggo sa pisikal na lakas. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa ika-7 hagdan ng Immortal Ascension. 6 na buwan ay dapat na halos matapos. James murmured. Bagaman hindi niya naaalala kung gaano katagal ang lumipas, hindi niya namamalayan na tansyahin ang tinatayang oras. Kahit na pagkatapos ng paglinang sa ika-7 antas, ang kanyang katawan ay hindi naapektuhan ng marahas na enerhiya. Gayunpaman, ang Ancient Clan ay naglaan sa kanila ng limitasyon sa oras sa ilang taon. Dahil siya ay nasa loob ng teritoryo ng Ancient Clan, ayaw niyang labagin ang kanilang mga patakaran. Marami na siyang natamo sa paglilinang ng Pagoda of Flames. Ang kanyang cultivation rank ay umabot sa Immortal Ascension 2nd Stair. At ang kanyang pisikal na lakas ay nasa gitna, yugto ng ika-7 hagdan ng Immortal Ascension. Sa kanyang kasalukuyang lakas, bagamat hindi tiyak na makakapanalo siya sa unang pwesto sa Grand Tournament, makapasok man lang siya sa tanong 10 nang walang anumang issue. 1/3. Huminto si James sa pagtatanim at umakyat sa hagdan. Nang marating niya ang ika-6 na antas, nakita niyang seryoso pa rin si Quintina sa paglilinaw. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin. Isang nakakasilaw na asul na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi naman nagmamadaling umalis si James. Sa halip, tumigil siya at pinagmasdan si Quintina na naglilinang. Napansin niya ang misteryosong enerhiya ay nagmula sa katawan ni Quintina at nabuo ang ilang mga sinaunang script na umikot sa kanya. Ang mga script ay napaka-misteryoso at naglalaman ng malaking kapangyarihan. Ano ang mga iyon? Ms. Sophie. Tumayo si James sa pwesto at nakipag-telepathically kay Sophie sa loob ng Celestial Abode. Inutusan ni Sophie ang 400,000 sundalo na magsanay ng kanilang porma sayon nang marinig niya si James. Tumatawag sa kanya.
Tumingin siya sa labas ng mundo at naramdaman ang pagoda of flames. Paligid. Pagkatapos, nakita niya si Quintina, na nagsasaka. Matapos pagmasdan si Quintina saglit. Sumagot si Sophie, ito ay inskripsyon ng daan. Inskripsyon ng daan. Kabanata 2270. Nagulat na tanong ni James. Ano ba talaga iyon? Patuloy na pinagmamasdan ni Sophie si Quintina. Tiningnan niya ang mahiwagang script sa katawan ni Quintina. Ang mga script ay binubuo ng true energy at patuloy na nagbabago. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na ito ay isang hindi kilalang kapangyarihan. Siya ay dapat magkaroon ng ilang uri ng hindi maipaliwanag na kakayahan. Naguguluhan si James. Paliwanag ni Sophie. Siya ay isang grand supernatural at ipinanganak na may supernatural power. Ang supernatural power ng bawat grand supernatural ay natatangi. Ang inskripsyon ng daan ay tiyak na nakaukit sa loob niya noong siya ay ipinanganak. Bagamat hindi pa rin niya maintindihan ang kahulugan ng mga ito, maaari pa rin itong magbigay sa kanya ng malaking kapangyarihan. Pagkatapos ng paliwanag ni Sophie, pakiramdam ni James ay mas naiintindihan niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Quintina na may nakatingin sa kanya, at tumigil siya sa paglilinaw. Napatingin siya kay James na nakatayo sa harapan niya, at nakita niya ang mga kasama niya. Sabi niya, bakit mo ako tinatitigan sa halip na mag-cultivate? Bumalik sa katinuan si James at nakangiting sumagot. 6 months are almost up. Right. Dahil hindi ko na mapapabuti pa ang aking cultivation rank. Plano kong umalis ng maaga. Napadaan ako at nakita kitang nagtatanim at na-curious ako. Pagkatapos magsalita, lumakad siya at umupo sa isang lotus position sa tabi ni Quintina. Pagkatapos, lumingon ito sa kanya. Isa kang grand supernatural. Tama, hindi ko pa nakikita ang supernatural power ng isang grand supernatural. Pwede mo ba ipakita sa akin? Nang marinig ito, ngumiti si Quintina at sumagot. Kung makapasok ka sa top 10 sa Grand Tournament, baka magkaroon ka ng pagkakataon na labanan ako. Magagawa mong maranasan ang aking supernatural power pagkatapos. Si Quintina ay nagtitiwala sa kanyang lakas at hindi nag-alinlangan sa kanyang mga kakayahan. Sa kanyang lakas, ang pagpasok sa tanong 10 ay isang piraso ng cake. Sa sandaling iyon, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa celestial abode. Hindi ko alam ang tungkol sa iba pang mga grand supernatural. Ngunit si Quintina ay ipinanganak na may inskripsyon ng daan sa kanyang katawan. Siya ay may malaking potensyal at maaabot man lamang ang emperor rank. Malaking pakinabang sa iyo ang mapunta sa kanyang mabuting panig. Masyado kang maraming karma at kailangan mo ng mga taong tutulong sa iyo na pasanin ang pasanin nito. Tutuloy ka na naman sa karma. Kumunot ang noo ni James. Bakit patuloy na binabanggit ni Sophie ang karma? Ganyan ba talaga Katekot ang pakikitungo sa karma? Nag-aalinlangan siyang nagtanong. Ano ang kinalaman ng aking karma sa mga kaibigan ko? Hindi mo naman naiintindihan di ba? Kung pakakasalan mo si Quintina, madamay din siya sa mga bagay mo. At ibabahagi niya ang bahagi ng iyong karma. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Dahil nabanggit ni Sophie na kapakipakinabang ang pakikipagkaibigan kay Quintina. Iniingatan ito ni James sa isip. Nagkaroon na siya ng asawa. Kaya hindi na pinag-uusapan ang pagkakaroon niya ng pangalawang kasal. Maaari pa rin silang maging magkaibigan sa halip na maging mag-asawa. Makahulugang kinausap siya ni James. Quintina, I think you're a decent person. Bilang anak ng pinakamakapangyarihang tao ng Ancient Realm, medyo madaling lapitan ka pa rin at hindi mapagpakumbaba. Gustong-gusto kitang maging kaibigan. Path. Inilibot ni Quintina ang kanyang mga mata. Hindi niya pinansin si James at tumayo na para umalis. Naramdaman din ni Quintina na malapit na ang oras.
At ang kanyang paglilinang ay hindi na lalong bubuti kahit na siya ay nagpatuloy sa paglilinang sa Pagoda of Flames. Tumayo si James at sumunod sa likod ni Quintina. Sabay na umalis ang dalawa sa Pagoda of Flames. Naramdaman din ng ibang tao na pumasok sa Pagoda of Flames na malapit nang magsara ang kanilang oras sa pagoda at pinili nilang umalis ng maaga nang hindi nauubos ang mga natitirang araw. Ang 10 tao na pumasok sa Pagoda of Flames ay nakakuha ng malaki sa panahon na ito. Ang Divine Holy Emperor, Infernal Emperor, at Emperor Tamerlan ay umalis sa sinaunang clan kasama ang kanilang mga alagad. Naghanda na rin si James at Yoon na umalis. Nakatayo sa bakuran. Nagtanong si James, "Aalis na ba tayo, sir?" Tumango si Yoon at sinabing, "Ma'am, sarado na ang Pagoda of Flames. Ang susunod na oras na ito ay bukas ay isa pang 5 dekada mamaya. Naabot na namin ang aming layunin. Kaya babalik kami sa Welcan Academy. Kailangan mo maghanda at tiyak na nasa pinakamagandang kondisyon ka kapag nakikilahok sa Grand Tournament ng Ancient Realm dahil nangyayari lang tuwing 5 taon." Sige, inaasahan ni James na makita kung gaano kalakas ang mga powerhouse ng Ancient Realm. Nang papaalis na ang dalawa, may lumapit na babae na nakasuot ng asul na damit. Mukha siyang matikas na parang nymph. Tumingin siya kay James at mahinahong sinabi, "Gusto mong makita ng tatay ko, James?" Naguguluhan si James. Bakit gusto kong makita ni Farley ngayon? Hindi lang siya ang nalilito sa sitwasyon. Ganoon din si Quintina. Alam niya ang ugali ng kanyang ama. Hindi siya kailanman nag-abala sa mga gawain ng sinaunang kaharian. Kahit na ang mga makapangyarihang kababalaghan ay hindi nakuha ng kanyang mata. Ngunit kahit papaano, pinaburan niya si James. Bukod dito, hiniling niya na makita ng personal si James. Sabi ni James, "Pangunahan ang daan. Sa ganitong paraan, pakiusap." Sinabihan siya ni Quintina. Nilingan ni James si Yoon at sinabing, "Sir, aalis na po ako at babalik kaagad." Tumango si Yoon at sinabing, "Sige, sige." Pagkatapos, dinala ni Quintina si James sa Mount Trinvard. Pumunta sila sa seclusion sanctuary ni Farley na matatagpuan sa likod ng bundok. "Pare, dinala ko si James." Magalang na sabi ni Quintina kay Farley. Marahang iwingayway ni Farley ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, pwede ka munang umalis." Naguguluhan si Quintina. Hindi niya alam kung ano ang gustong pag-usapan ni Farley kay James. Ngunit hindi siya nagtanong. Matapos masulyapan si James, tumalikod siya para umalis. Naka-lotus position si Farley sa lupa. Tumingin siya kay James at itinuro ang isang banig sa lupa. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa. "Sir Farley, may kailangan po ba kayong gawin?" Tanong ni James. Ngumiti si Farley at sinabing, "Masyado kang magalang sa akin. Kasing edad mo si Quintina kaya tito na lang ang itawag mo sa akin." "Okay, Uncle." Inayos ni James ang sarili. Sabi ni Farley, "Walang importante. Si Quintina ay dating mula sa Welcan Academy at nanatili sa Ancient Clan pagkatapos. Ngayong madalas na siyang gumagala sa labas ng mundo. Hindi may iwasang malinlang siya ng ilang malisyosong tao. Tulungan mo akong bantayan siya." Ang kanyang mga salita ay natulala kay James. Si Quintina ay isang Grand Supernatural. Sinong maglalakas loob na lokohin siya? Gayunpaman, hindi binaygo ni James si Farley. Nakangiting sagot niya, "Huwag kang mag-alala, Tio. Tiyak na babantayan ko siya." Casual na ikinaway ni Farley ang kanyang kamay. At may lumabas na bote sa kanyang palad. Ito ay isang maliit na transparent na bote na may ilang matingkad na pulang dugo sa loob nito. Inabot niya ito kay James. Kinuha ito ni James at nagtanong, ano ito? Ito ba ang sinaunang dugo ng Ancient Clan?" Tumango si Farley at sinabing, "Ma'am,
Noong Primordial Age, ginamit ng isa sa mga powerhouse ng aming clan ang kanyang buong buhay na cultivation base para kumuha ng purong dugo bago siya mamatay. Ang dugo ay naglalaman ng malakas na enerhiya. Sa normal na mga pangyayari, ang mga alagad lamang ng aming hitsura ang sumisipsip at magpino ng enerhiya. Gayunpaman, mayroon kang espesyal na pangangatawan at hindi man lang natatakot sa demonic energy. Dapat mo, magagawang puno ang enerhiya sa loob ng dugo. Wala akong ibang tutulong sa iyo sa iyong landas sa paglilinaw. Ang sinaunang dugo na ito ay sapat na upang matulungan kang umakyat ng ilang menor de edad na ranggo. Di paano ko matatanggap ang ganoong mahalagang bagay. Bagamat gusto ito ni James, tinanggihan niya ito dahil sa kagandahang asal. Kinawayan ni Farley ang kanyang kamay at sinabing, "Kung hindi dahil sa iyo, patay na ako." Ang ilang patak ng sinaunang dugo ay walang halaga kumpara sa iyong negel iligtas buhay na biyaya. Itinabi ito ni James at nakangiting sinabi, "Kung ganoon, tatanggapin ko." Tumango si Farley at sinabing, "Ma'am, ang mas kaunting mga tao na nakakaalam tungkol sa iyong katawan. Mas mabuti, huwag sabihin sa iba kung hindi naman talaga kailangan. Kung hindi, ito ay magiging mahirap para sa iyo." Tumango si James at sinabing, "Naiintindihan ko. Alam na alam niya ang mga panganib. Hinamak ng 3,000 mundo ang lahing demonyo. Kaya, magiging mahirap kung matutuklasan ng iba na mayroon siyang demonic body." Bago umalis si James, muling pinaalalahanan siya ni Farley. "Iiwan ko si Quintina sa iyong mga kamay." Nakangiting sagot ni James. Tumayo at umalis. Naghihintay si Quintina sa labas ng kuweba. Nang makitang nakangiti si James na naglalakad palabas, mabilis itong lumapit sa kanya. Tinitigan niya ito at may kaina-hinalang nagtanong, "Ano ang pinag-usapan ng tatay ko sa iyo?" Tumingin si James sa magandang babae sa harap niya at nakangiting sinabi, "Wala naman." Gusto niyang malaman kung kasal na ba ako at sinabi niyang gusto niya akong kunin bilang asawa ko. Ha! Nagulat si Quintina. Nang makita ang kanyang gulat na ekspresyon, nakangiting sinabi ni James, "Biro lang." Kabanata 2272. Huff! Nakahinga ng maluwag si Quintina. Nilingan niya si James at pinag-uusapan. "May death wish ka ba? Bakit ka magbibiro tungkol sa isang bagay na iyon?" Sabi ni James na may mapaglarong ngiti. "Paano kung sabihin kong totoo? Pero tinanggihan ko ang tatay mo." Natigilan si Quintina. Pakiramdam niya ay hindi nagsisinungaling si James dahil nabanggit na iyon sa kanya noon ng kanyang ama. "Tinalikuran mo siya. Bakit mo siya tatanggihan?" Tinitigan ni Quintina si James. Pagkatapos ay iniskan ang sarili. Sinabing, "Dahil ba hindi ako maganda? O hindi pa ba ako masakit-akit? O may bagay ba sa akin na hindi karapat-dapat sa iyo?" Bagamat walang nararamdaman si Quintina kay James, bahagya siyang naguluhan kung bakit tatanggi si James na pakasalan siya. Siya ang anak ng pinuno ng Ancient Clan. Hindi mabilang na manliligaw ang dumating para sa kanyang kamay sa kasal. Maraming tao ang gustong pakasalan siya at bumuo ng isang relasyon sa Ancient Clan. Tinitigan ni Quintina si James at humingi ng paliwanag. "May asawa na kasi ako." Sa pag-iisip kay Thea, gumuhit ang ngiti sa mukha ni James. Masaya siyang naiisip ang mga alaala nila ni Thea. Pagkatapos, lalo siyang nag-alala. Lumipas ang 6 na buwan. At hindi siya sigurado sa sitwasyon sa Earth. Na-curious din siya kung kumusta na sina Thea at Winnie. Nang makitang biglang napalitan ng pag-aalala ang ngiti ni James, hindi napigilan ni Quintina na magtanong, "Anong problema?" Naalala ni James ang sarili. Wala lang. Habang naghihintay pa rin sa kanya ang kanyang asawa at anak na babae sa Earth. Determinado si James na bawiin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Pagkatapos,
Maaari siyang bumalik ng mas maaga upang alisin ang nakatatanda sa Divinity Sect. Si Yvonne. At wakasan ang kanilang alitan. Aalis muna ako. Kumaway si James kay Quintina. Tumalikod. At bumaba ng bundok. Napatingin si Quintina sa paalis na figure ni James at ngumisi. Ano ba ang silbi ng pagpapanggap? Sinabi niya na tinanggihan niya ang kasal. Sinong tatanggi sa akin? Hindi nagtagal. Bumalik si James sa looban kung saan tinutuluyan ni Yoon. Fair na, sir. Tinawag niya si Yoon mula sa labas ng courtyard. Nakangiting tanong ni Yoon. Ano ang gusto ng pinuno ng ancient clan mula sa iyo? Nakangiting sabi ni Jans. Wala naman. Nagkaroon lang kami ng maikling pag-uusap. Ganoon ba? Si Yoon naman ay mukhang hindi makapaniwala. Oo naman, tumanggo si James. Hindi na itinuloy ni Yoon ang bagay na iyon. Fair na, tumalikod si James at umalis. Umalis ang dalawa sa teritoryo ng Ancient Clan. Pagkatapos umalis sa Ancient Clan, ang dalawa ay pumunta sa Welcan Academy ng walang pahinga. Makalipas ang ilang araw, nakarating na sila sa Welcan Academy. James, may 3 buwan pa bago ang Grand Tournament. Hindi ko alam kung anong cultivation rank at physical strength ang naabot mo pagkatapos mong pumunta sa Pagoda of Flames. Pero mas mabuting huwag mong sayangin ang 3 buwang ito. Kailangan mong magsanay ng husto at maghanda para sa Grand Tournament. Sa sinabi nito, naglabas siya ng ilang energy enhancement elixir. Narito ang kanilang energy enhancement elixir. Mabilis nilang madagdagan ang iyong true energy. Salamat sir. Tinanggap ni James ang mga elixir. Ma'am, sige nalinangin mo. Aalis na ako. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na si Yoon para umalis. Si James ay disipulo na ngayon ni Yoon at kwalipikadong manirahan sa malayang bundok sa loob ng Mount Crescent. Gayunpaman, naalala niyang pumunta siya sa Welcan Academy kasama si Melanie. 6 na buwan siyang nawala at hindi alam kung ano ang nangyari kay Melanie sa panahong ito. Si James ay hindi nagpapahinga sa Bundok Crescent ngunit lumakad patungo sa tuktok kung saan nanatili ang mga ordinaryong disipulo. Kabanata 2273. Hindi nagtagal, dumating si James sa bulubundukin kung saan nakatira ang mga ordinaryong alagad. Naglakad siya papunta sa maliit na patio ng bahay ni Melanie at marahang kumatok sa pinto. Ilang sandali pa ay kumatok siya ngunit walang sumasagot. Di ba siya nakauwi? Tanong ni James sa sarili. Pagkatapos, tumalon siya sa bakod at pumasok sa looban. Walang tao sa paligid ng patio. At ang pinto ng kanyang bahay ay sarado ng mahigpit. Sinong nandyan? Isang boses ang nagmula sa loob. At papalapit ang mga yabag. Maya-maya, bumukas ang pinto. Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at binati siya. Melanie, bago pa niya matapos ang pagsasalita ay napansin niyang natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Melanie. Hindi niya maiwasang magtanong. Anong nangyari? Paano ka nasaktan? Ikaw pala James. Bumalik ka na. Nakangiting sabi ni Melanie. Ayos lang ako. Magiging maayos din ako pagkatapos ng paglilinaw ng ilang oras. Pagkatapos, sinenyasan niya si James na pumasok ng bahay. Napakalinis ng bahay niya. Pumunta si Melanie at nagtimpla ng tsaa para kay James. Tiningnan ni James ang bagbog na mukha ni Melanie at ang mga sugat sa buong katawan. Napansin din niyang sa kwelyo nito ay may mga bagay sa leeg nito. Kumain ka ng tsaa, James. Inihain ni Melanie ang isang tasa ng tsaa kay James. Tinitigan siya ni James at nagtanong. Anong nangyayari? Banibuli ka ba? Hindi. Agad na sagot ni Melanie. Sabi ni James. Maaari mong sabihin sa akin. Disipulo na ako ni Sir Yoon. Matutulungan kitang lutasin ang usapin. Okay lang talaga ako. Umupo si Melanie. Alam ni James na mayroon siyang mabuting puso at tiyak na may nangyayari. Melanie. Dinala mo ako sa Welcan Academy.
Ikaw ang aking tagapagligtas. At tungkulin kong protektahan ka. Sabihin mo sa akin. At ako na bahala sa kung sino man ang nang-aapi sa iyo. Maraming sinabi si James para kumbansihin siya. Sa wakas, handang sabihin ni Melanie sa kanya ang buong pangyayari. Siya ay lumabas upang magsanay kasama ang ilan pang mga disipulo noong nakaraan. Nakatagpo sila ng mga bihirang elixir sa kabundukan at hinugot ang mga ito. Nang ibalik nila ito, ang mga elixir ay naharang sa Welcan Academy. Ang mga elixir na ibinalik nila ay ninakaw. Bukod dito, binugbog siya at ang kanyang mga kasama ang mga taong nang-agaw ng kanilang mga elixir. Matapos malaman ang buong kwento, tinanong ni James, "Sino iyon?" Ito ay mga miyembro ng United Alliance. Isa silang napakalakas na puwersa sa loob ng Welcan Academy. Kahit na disipulo ka ni Elder yon, hindi namin kayang saktan sila, James. At saka, hindi nakikialam ang mga elder sa mga hinaing sa pagitan ng mga disipulo. Nang makita ang mahihiyain na ugali ni Melanie, alam ni James na marami siyang pinagdaanan. Ayos lang. Ipaghihiganti kita. Gusto kong makita kung gaano kalakas itong United Alliance. Mabilis siyang pinayuhan ni Melanie. Forget it, James. Hayaan mo na lang. Ang pinuno ng United Alliance ay ang inner disciple ng headmaster ng Welcan Academy. Makapangyarihan siya, at narinig ko na narating niya ang ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension. Malapit na talaga siya sa mage rank at nakapunta na siya sa Earth para sa boons doon. Nag-aalala si Melanie na masaktan ni James ang United Alliance para sa kanya. Ipagpatuloy lang natin ang ating negosyo at huwag magdulot ng anumang gulo sa Welcan Academy. Siya ay nasa ika-9 na hagdan ng Immortal Ascension. Ngumisi si James. Noong una siyang pumasok sa Welcan Academy, imposibleng makalaban niya ang isang tulad niya. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Ang kanyang pisikal na lakas ay nasa ika-7 hagdan ng Immortal Ascension. Bagamat mas mababa pa rin siya sa isang tao sa Immortal Ascension's 9th stair. Sinabi ni Melanie na ang pinuno ng United Alliance ay wala na sa Welcan Academy kundi nasa Earth. Fair na, tumayo si James at hinayla si Melanie palabas ng bahay. Kalimutan mo na, James. Kalimutan mo na lang. Kaka-rating lang namin sa Welcan Academy at hindi dapat magdulot ng gulo. Naawa si Melanie sa kanya. Hindi siya umasa sa sarili niyang lakas para sumali sa Welcan Academy ngunit tinanggap lamang siya dahil kay James. Na naging sanhi ng maraming usapan. Kung sila ay magdudulot ng gulo at galit sa mga matatanda, siya ay mapapatalsik mula sa Welcan Academy sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang bayan, ang Kine Allen City, ay pinangunahan ng mga Zaydon. Kabanata 2274. Hindi nang ahas ang mga Zaydon na gumawa ng anuman kay Melanie dahil naging alagad na ito ng Welcan Academy. Siya ay mapapahamak kung siya ay pinatalsik mula sa Welcan Academy at nawala ang kanyang katayuan. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo. Bumagsak man ang langit, itatago ko ito para sa iyo. With a nonchalant expression, James said, dahil hindi tayo gumagawa ng gulo ay hindi nag-aalala tayo sa gulo. Huff! Walang magawa si Melanie. Alam niyang determinado si James na ipaghiganti siya. Kaya walang silbi na pigilan siya. Dahil hindi niya ito makumbinsi kahit ano pa ang sabihin nito. Fair na muna, James. Kung ang sitwasyon ay hindi makontrol, mangyaring huwag kumilos ng mahigpit. Ayokong kaladkarin ka pababa. Magiging maayos. Binigyan ni James ng malaking ngisi si Melanie at hinayla siya palayo. Nang umalis sila sa tinutuluyan ng ordinaryong alagad, nalaman ni James ang tungkol sa taong nanakawan kay Melanie at sa iba pa. Ang kanyang pangalan ay Yitzchok Griffin. At siya ang nakababatang kapatid na lalaki ng kinatawang pinuno ng United Alliance. Sa pagkakaalam ko,
Si Hitchcock ay nangingibabaw at madalas na nang-aapi sa mga ordinaryong disipulo sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang koneksyon sa United Alliance. Ang kanyang pinuno ay ang deputy leader ng United Alliance, si Hayden Salvatore. Si Hayden ay nasa 8th tier ng Immortal Ascension at siya rin ay alagad ni Elder Wahid. Mataimtim na sinabi ni James. Ngayon, kukuha ako ng paliwanag mula kay Hitchcock. Kung hindi, sisirain ko ang United Alliance. Hindi nagtagal. Dumating ang dalawa sa bundok kung saan matatagpuan ang United Alliance. Ang Welcan Academy ay matatagpuan sa loob ng isang malawak na hanay ng bundok na may maraming bundok sa lugar. Maraming powerhouse ng Welcan Academy ang sumikop sa isang bahagi ng bundok sa kanilang sarili. Nagkaroon din ng bundok ang United Alliance bilang sariling base. Isang tapyas ng bato ang makikita sa paanan ng bundok, na may nakaukit na mga salitang United Alliance. Bago pa makalapit sina James at Melanie, may ilang alagad na nakasuot ng damit ng Welcan Academy na lumapit sa kanila. Nahamarang sa kanilang dinadaanan. Saang bundok ka galing? Ito ang base ng United Alliance. At hindi lang sinuman ang pinapayagang makapasok. Bukod sa mga salitang, Welcan Academy, ang kanilang mga damit ay may nakaberde rin na United Alliance. Ang pagiging miyembro ng United Alliance ay ginawa nilang higit na mataas sa ibang mga disipulo. Kaya naman, hindi nila sineseryoso sina Melanie at James. Kalmadong tanong ni James, hinahanap ko si Hitchcock. Sino ka para hanapin si Captain Griffin? Sa tingin mo ba siya ay isang tao na maaari mong makita sa gusto mo? Mapayapa silang kinausap ni James. Ngunit hindi sila nagpakita sa kanya ng paggalang. Huminga siya ng malalim at pinakawalan ang kanyang true energy, na naging sanhi ng malakas na alon na kumatok sa mga miyembro ng United Alliance. Lahat sila ay malakas na bumagsak sa lupa. Hayaan mong sabihin ko ito ng isang beses pa. Hinahanap ko si Hitchcock. Hilingin sa kanya na puntahan ako sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, sisirain ko ang base ng United Alliance. Umalangaw-ngaw ang boses ni James. Sino ang maglakas loob na kumilos ng may kapangahasan sa ating teritoryo? Isang nakakabinging sigaw ang bumalot sa hangin. Swoosh! Kasunod ng tunog, isang figure ang lumipad mula sa malayo. Bumaba ang lalaki mula sa langit at mariing lumapag sa paanan ng bundok. Ang mga miyembro ng United Alliance na naalis ay tumayo at tumayo sa likod ng taong nagpakita. Ginoo, Wilder, dumating ang dalawa para manggulo. Hindi ko sila kilala. Dapat ay sumali sila sa Welcan Academy kamakailan lamang. Iniulat ng mga miyembro ng United Alliance ang nangyari. Napatingin si Lochen Wilder kina James at Melanie. Lumapit siya sa kanila habang nasa likod niya ang mga kamay niya at mapang-asar na sinabi. Hindi mo ba alam na teritoryo ito ng United Alliance? Ibinuka ni James ang kanyang mga labi at mahinang nagsalita. 1 minuto na ang lumipas. Mapangahas, sigaw ni Lochen. Bigla niyang pinakawalan ang kanyang makapangyarihang true energy. At nagmaterial ito sa kanyang palad. Pagkatapos, iniwas niya ang kamay kay James. Si Melanie, na nakatayo sa isang tabi, ay sumigaw. Hinawakan siya ni James at hinayla sa likod niya. Pagkatapos, tumayo siya sa pwesto na parang bundok na hindi gumagalaw. Boom! Tinamaan siya ng malakas na pag-atake ng palad. Ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip, napaatras si Lochen ng 10-10 metro. Kabanata 2275. Si Lochen ay tagapangalaga ng United Alliance at naging pangunahing disipulo ng Welcan Academy. Siya ay medyo malakas at naabot na niya ang ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension. Siya ay may napakataas na katayuan sa United Alliance, na nireranggo lamang sa ibaba ng mga representante na pinuno.
12-dosenang mga miyembro ng United Alliance ang nagtipon sa kanilang paligid. Napatulala sa lahat ng eksena. Paanong si Lochen, ang tagapag-alaga ng nagkakaisang alyansa, isang magsasaka sa ika-6 na hagdan ng Immortal Ascension, ay matatanggal. Bukod dito, ang kanyang kalaban ay isang bagong dating nakakapasok lang sa Welcome Academy wala pang 6 na buwan ang nakalipas. Hindi sila maniniwala na nangyari iyon kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata. Natigilan din si Melanie. Alam niyang malakas si James. Ngunit kung ikukumpara lamang sa mga bagong disipulo, gayunpaman, mas mahina siya kaysa sa mga disipulo sa Welcome Academy sa mahabang panahon. Hindi niya inaasahan na tataas ang lakas ni James sa loob ng 6 na buwan. Paano siya naglilinang? Maraming tao ang nagkukumpulan sa kanila, ngunit ito ay patay na tahimik. Bumangon si Lochen mula sa lupa. Mapotla ang kanyang mukha, at tumutulo ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Tinitigan niya si James na may malungkot na ekspresyon at nagtanong, "Sino ka?" Kilala ni Lochen ang lahat ng mga malalakas na sumusuko sa Welcome Academy. Ngunit hindi pa niya narinig si James noon. Clueless siya sa background ni James. Napagpasyahan niya na kailangang maging mas malakas si James kaysa sa kanya para may suka siya ng dugo. Si James ay kailangang maging isang kilalang tao sa Welcome Academy. Tiningnan siya ni James ng mahinahon at sumagot, "My name is James Caden. Sumali ako sa Welcome Academy mga 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ako nandito para manggulo sa United Alliance gayunpaman. Ninakawan ang kaibigan ko ng isang miyembro ng United Alliance. At pumunta ako para humingi ng paliwanag." Pagkasabi pa lang ni James ay nagulat ang mga nanunood. Maari nilang hulaan na si James ay kakapasok lamang sa Welcome Academy ngunit hindi pa rin siya nag-confirm sa kanilang mga haka-haka. Hindi ba sabi-sabi na ang mga disipulong na-recruit sa pagkakataong ito ay mga tira mula sa kabanalan? Pinili ng sekta. Narinig kong mahina ang mga bagong disipulo. Paano posible na umiral ang isang kasing lakas niya? Alam ko, di ba? Maraming matatanda ang sinisi si Elder Yun sa pagiging masyadong mabagal. Na mas mataas sa Divinity Sect na maunahan siya. Nagsimulang mag-chat ang ilan sa mga manunood. Bahagyang sinabi ni James. 3 minuto na ang lumipas. Bagamat napakatahimik niyang magsalita, nakaramdam ng pressure ang mga miyembro ng United Alliance. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Lochen. Lumapit siya at pinunasan ang dugo sa labi niya. Tumingin kay James. Sinabi niya, "Mayroon bang hindi pagkakaunawaan?" Hindi pagkakaunawaan. Dumilim ang mukha ni James. At nagtanong siya, anong uri ng hindi pagkakaunawaan ang maaaring magkaroon? Kaagad na abisuhan si Hitchcock na pumunta sa personal para humingi ng tawad. Kung hindi, papatagalan ko ang base ng United Alliance ngayon. Nagalit ka Lochen, ngunit sa pag-iisip sa lakas ni James, pilit niyang pinigilan ang kanyang galit. Humarap siya sa iba pang miyembro ng United Alliance at sinabing, "Ipaalam mo kay Hitchcock." Sige, nagmamadaling umalis ang iilan sa mga miyembro ng United Alliance. Samantala, matiyagang naghintay si James dahil hindi naman siya nagmamadali. Ang United Alliance ay isa sa pinakamakapangyarihan at tanyag na puwersa sa loob ng Welcome Academy. Marami sa mga alagad ng Welcome Academy ang interesadong sumali sa United Alliance gayunpaman. Ang mga kinakailangang sumali sa United Alliance ay napakataas. Hindi lang sino man ang maaaring maging miyembro. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng teritoryo ng United Alliance. Nagulat ang lahat nang makita nila si James na nagdudulot ng kaguluhan sa teritoryo ng United Alliance. Kasabay nito, mabilis na naging viral ang balita tungkol sa pagpunta ni James sa United Alliance. Nasinaktan si Lochen, at pagbabanta na patapatan ang base ng United Alliance. 10 minuto ang lumipas sa isang kisap mata. Gayunpaman,
Wala nang makita si Yitzchok. Si James ay humakbang pasulong at akmang susugod sa base. Kabanata 2276. Agad namang humakbang si Lochan at hinarangan si James. With a gloomy face, he said, "May pinadala na ako para hanapin siya. James, magkaroon ng kaunting pasensya, huwag kumilos ng walang ingat. Sa iyong lakas, sa palagay ko ay hindi ka sapat para makagawa ng isang kalaban sa United Alliance. Ang alyansa natin ay hindi madali mong sirain." Mahinahong sagot ni James. "I already warned you na sisirain ko ang United Alliance kapag hindi siya sumipot sa loob ng 1 minuto. Tapos na ang oras. Pero wala siya. Kaya, huwag mo akong sisihin sa paggawa ng aksyon." Maraming disipulo ang nagtipon sa labas ng base ng United Alliance. Nang marinig nila ang mga salita ni James, hindi nila maiwasang humanga sa kanyang lakas ng loob. Siya ay kahanga-hangang. Walang sino man ang nang-ahas na hamunin ang United Alliance mula nang itatag ito. James pala ang pangalan niya. Kakasali lang niya sa Welcome Academy. Paano siya naging malakas? Hindi kaya siya natutuwa na maging isang ordinaryong alagad at gustong manggulo para makuha ang atensyon ng ating mga nakatatanda o maging punong guro upang siya ay maging alagad. Kaya ba sinasadya niyang guluhin ang United Alliance? Hindi ganoon. Ayon sa narinig ko, tumayo siya para sa babaeng katabi niya. Ang pangalan niya ay Melanie. Ilang oras na ang nakalipas. Nag-train siya sa labas at nakakuha ng mga bihirang elixir sa pamamagitan ng swerte. Gayunpaman, ang kanyang mga elixir ay ninakaw ni Yitzchok mula sa United Alliance. Si Yitzhak ang subordinate ng deputy leader ng United Alliance. Si Hayden, di ba? Siya yung mayabang na bully ng academy, di ba? Oo, siya iyon. Pinag-usapan ng mga manunood sa kanilang paligid ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, maraming tao ang lumabas sa base ng United Alliance. Ang grupo ay binubuo ng higit sa 30 tao. Ang pinuno ay isang lalaking mukhang 25 o 26 na taong gulang. Nakasuot siya ng asul na damit na may nakaberda na mahabang espada. Siya si Hayden. Ito ang kinatawang pinuno ng United Alliance. Hayden. Suck. Nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Nagpakita na si Hayden. Kung mapapabagsak siya ni James ngayon, tiyak na magiging bida siya sa Welcome Academy. Sa pagpapakita ng grupo ni Hayden, naging tense agad ang atmosphere. Nakahinga ng maluwag si Lochan nang makita niya si Hayden. At mabilis itong naglakad na may magalang na tingin. Hayden. Lumapit si Hayden at tumayo sa harap ni James. Tumingin siya kay James habang nasa likod ang mga kamay at walang pakialam na sinasabi. "Nasa teritoryo ka ng United Alliance. Hindi mo ba sineseryoso ang ating alyansa? Bakit ka ba nagkakagulo dito?" Sa harap ng akusasyon ni Hayden, mahinahong sagot ni James. "Pumunta ako dito para humingi ng hustisya. Ang United Alliance ay isang malakas na puwersa sa loob ng Welcome Academy. Marami sa iyong mga miyembro ay mga alagad ng matatanda ng akademya. Sa iyong mga miyembro, ang ilan ay mga disipulo ng punong guro. Gayunpaman, binubuli ng mga miyembro ng iyong alyansa ang mga bagong recruit na disipulo. Bakit ito, James?" "Siya yun." Itinuro ni Melanie ang isang lalaki sa likod ni Hayden at sinabing, "Yitzchok yan." Bahagyang nakonsensya si Yitzchok nang ituro siya ni Melanie. At napaatras siya. Gayunpaman, sa pag-alala na siya ay nasa loob ng teritoryo ng United Alliance, nabawi niya ang kanyang kumpiyansa at nagtuwid. Lumapit siya at sinulyapan sina Melanie at James ng masama. Sinabing, "Ako si Yitzchok, anong kailangan mo?" Bahagyang kinabahan si Melanie nang makita niya sina Yitzchok, Hayden, ang isa pang alagad ng United Alliance, at ang maraming manunood. Hindi niya napigil ang hilahin ang kamay ni James. Bumulong siya.
Kalimutan na natin. James. Nang makita ang mahiyain na pag-uugali ni Melanie, agad na sinabi ni Hitchcock na mayabang. Naaalala kita, Melanie. Ang aking mga kaibigan ay sumama sa iyo upang magsanay at makakita ng mga bihirang elixir. Gayunpaman, inagaw mo ito sa kanila. Paimpol kong binawi para sa kanya. May kasalanan ba ako? Isinungaling ka. Nanginginig si Melanie. Ilang saglit na natahimik si Hayden pero nagsalita ulit. Katotohanan man ito o hindi. Maaari nating hilingin sa ilang tao na alamin ito. Binitiwan ni Hitchcock ang kanyang mga labi at sinabing, Hayden, kukunin ko ang taong sumama sa kanya sa pagsasanay noong araw na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Hitchcock at umalis. Nang marinig ito, sumama ang pakiramdam ni Melanie at bumaling kay James. James comforted her. Ayos lang. Hintayin natin kung ano ang mangyayari. Kabanata 2277. Gusto ni James na makita kung anong uri ng mga trick ang maaaring gawin ni Hitchcock. Umalis si Hitchcock at bumalik kaagad. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Maraming tao ang nakasunod sa likod niya. Lahat sila ay mga kabataang babae na sumali sa Welcome Academy ilang buwan na ang nakalipas. Nang makita sila, nakilala sila ni Melanie bilang mga taong sumama sa kanya upang magsanay. Bumalik si Hitchcock kasama ang tatlong babae. Lahat sila ay nasugatan, ngunit ang kalubhaan ng kanilang mga sugat ay naiiba. Madison, Yam Islet, Hannah. Nang makita ang tatlong babae, lumapit si Melanie at binati sila. Gayunpaman, napangiwi sila sa kanya na para bang nakakita sila ng demonyo at nag-aalalang mga ekspresyon. Nang makita ang kanilang mga reaksyon, lumakas ang masamang premonition sa puso ni Melanie. Tumayo ang tatlong babae sa likod ni Hitchcock. Sabi ni Hitchcock, ayos lang, hindi mo kailangang matakot. Nandito ako at bibigyan ka ng hustisya. Ngayon, sabihin sa kanila kung ano ang nangyari. Napakaraming tao ang naghihintay na marinig ang kwento. Tumayo ang isang babae at sinabing, ganito ang nangyari noon. Sabay kaming lumabas para magsanay at nakatagpo kami ng isang pambihirang elixir. Gayunpaman, nais ni Melanie na kunin ito para sa kanyang sarili dahil mayroon siyang isang taong umaatres sa kanya. Siyempre, tumanggi kami, ngunit inatake niya kami at nasugatan. Pinagbantaan din niya kami. Sinabing kilala niya ang isa sa mga alagad ng matanda at sasaktan kami kapag hindi namin siya bibigyan. Natakot kami, kaya binigay namin sa kanya ang elixir. Pagkatapos naming bumalik sa Welcome Academy, si Hitchcock ang nag-ako na tulungan kami at binawi ang mga elixir para sa amin. Oo, iyon ang nangyari. Ang tatlong babae ay sinuportahan ang kwento ng isa't isa. Na sinisisi si Melanie. Nang marinig ito, nanginginig sa galit si Melanie. Sigaw ni Melanie, hindi naman sa ganon. Hindi yun ang nangyari. Bakit nyo ginagawa ta? Si Hitchcock ang nanakit sa inyo. Bakit mo ako sinisiraan? Binyantaan ka ba ni Hitchcock? Huwag kang matakot. Sabihin sa lahat ang totoo. Tutulungan tayo ni James. Bago pa makapagsalita ang tatlong babae, humakbang si Hitchcock at malamig na sinabi, ikaw ang nagbanta sa kanila. Malinaw na ang lahat. Pagkatapos, lumingon siya sa kanilang tatlo. Sige, hindi ka na kailangan dito. Ipagpatuloy mo. Naiintindihan. Ang tatlong babae ay hindi nang ahas na magtagal pa at kumari pa ng takbo. So, yun ang nangyari. Akala ko talaga si Melanie ang binubuli. Siya pala ang nang-aapi ng iba. Tumulong lang si Hitchcock sa paghihiganti sa kanilang mga disipulo. Napakawalang hiyang tao. Binubuli niya ang mga bagong dating dahil may koneksyon siya sa isa sa mga alagad ng elder. Si James ba ay alagad ng isang elder? Sinong alagad ng elder siya? Nagsimula muli ang mga talakayan. Nang marinig ang sinasabi ng mga manunood, nabalisa si Melanie.
Kinakabahan ang kanyang magandang mukha habang nakatingin kay James. Na nagsasabing, "Isang James. Hindi ako iyon. Sinisiraan nila ako. Hindi ko ginawa." Marahang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Sa sandaling iyon, ang deputy leader ng United Alliance, Hayden, humakbang at tumingin kay James. Mahinahon niyang sabi, "Labas na ang totoo, James. Yung babaeng katabi mo ang manggugulo." Nagpatulong lang si Hitchcock sa kanilang disipulo. Gayunpaman, dumating ka para gumawa ng kaguluhan sa United Alliance at nasaktan ang marami sa aming mga miyembro. Iyan ay isang maliit na overboard. Sa tingin mo, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nagsimulang punahin ni Hayden ang mga kilo ni James. Ano kaya ang iisipin ng mga tagalabas sa United Alliance kung hindi niya parusahan si James? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni James. Hindi niya inasahan na tanggapin ang nagkakaisang alyansa ay magiging mapang-api na ang kanilang mga alagad ay matatakot na magsabi ng totoo. Ngayon, ang mga bagay ay gumagana laban sa kanya. Walang kakampi sa kanya kung ipagpatuloy niya ang hidwaan sa kanila. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya. Wala siyang pakialam kung walang gustong sumuporta sa kanya. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta ay para humingi ng hustisya para kay Melanie. Gusto niyang ipakita ang kanyang lakas. Bagamat hindi siya tuluyang mananatili sa Welcome Academy. Iba ito para kay Melanie. Walang alinlangan na si Melanie ay patuloy na mahihirapan sa hinaharap kung hahayaan niya ang bagay na ito ngayon. Kabanata 2278. Sa pag-iisip nito, itinuro niya ang mayabang na si Vititchak at malamig na sinabi, "Ngayon, dapat niyang ibigay ang kanyang ninakawan. Sa iba pa, o ano?" Nagdilim ang mukha ni Hayden. At sinabi niya, "Ang bagay ay napakalinaw na ang babaeng nasa tabi mo ay sinubukang kunin ang mga elixir para sa kanyang sarili at nasaktan ang iba pang mga babae." Haha, ngumiti si James nang nakakahiya at sinabing, "Sinaktan niya ang ibang babae. Biruin mo ba hindi pa siya nakakapag-T-head sa Herculean rank? At ang mga babaeng iyon ngayon ay Herculeans na." Sa muling sinabi niya, nagulat ang mga manunood. Oras na yun. Ito ay hindi makatwiran. Paano makakalaban ng tatlong Herculean ang isang hindi kahit sa Herculean rank? Maaaring ito ay nalilay sila. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagsimulang tumayo sa gilid ni James. Samantala, si Hitchcock ay nagpanik at buhangin. She threatened them that you are backing her up. Alam nilang alagad ka ng isa sa mga nakatatanda natin. Kaya hindi sila nang ahas na lumaban. Bullshit. Dumilim ang mukha ni James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang lumitaw sa kanyang palad. Pilit na hinayla si Hitchcock sa kanya. Hinawakan ni James ang buhok ni Hitchcock at mabangis na sinabi, "Hindi alam ni Melanie na alagad ako ng isa sa ating mga elder kahit na hindi niya alam ang tungkol dito. Kaya kailangan mong maging tunay na may kaalaman para malaman ang tungkol dito." Nakipagsabuatan pa silang tatlo para suruan si Melanie dahil sa miyembro ka ng United Alliance. Gumawa ka ng masama. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, magpapatuloy ka sa gulo. He roared and lifted Hitchcock up then. James slammed him to the ground. Bumagsak si Hitchcock sa lupa at nakaramdam ng sakit bago pa siya makapag-react. Natapakan ni James ang kanyang dibdib. "Hayden, iligtas mo ako." Sumigaw si Hitchcock para humingi ng tulong. Nagdilim ang mukha ni Hayden. At sinabi niya, "Gusto mo ba talagang gumawa ng kalaban sa United Alliance?" James. Tinapakan ni James si Hitchcock at tumingin kay Hayden na nasa malapit lang. Na may malungkot na mukha. Sumagot si James, "Hindi ko nais na gumawa ng isang kaaway mula sa United Alliance, gusto ko lang tumulong. Ibalik ng kaibigan ko kung ano ang nararapat sa kanya." Kung tumanggi si Hitchcock na ibigay ito,
Hindi rin ako magpipigil. Hindi ka magpipigil. Tanong ni Hayden. Matapos tanungin ang kanyang tanong, itinaas ni James ang kanyang paa at tinapakan ang paa ni Hitchcock. Kaagad, nabali ang paa ni Hitchcock. Arg! Napasigaw si Hitchcock sa sakit. Hindi napigilan ng maraming manunood na mapabuntong hininga nang makita ang eksena. Kailangang maging walang awa si James at isang taong hindi dapat guluhin para saktan niya ang isang miyembro ng United Alliance sa harap ng deputy leader ng alyansa. Ano? Nanginginig ang boses ni Hayden sa galit. At isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Sa tingin mo ba hindi ako gagawa ng aksyon laban sa iyo? Ang lakas ni Hayden ay tumaas sa sukdulan sa isang iglap. Ano ang nangyayari? Akmang aatake na siya ay umalangaw ang isang boses. Then, may lumabas na babae na nakasuot ng blue dress. Si Quintina po. Ito ay alagad ng punong guro. Siya ang pinakatanyag na alagad na na-recruit sa Welcome Academy 10 taon na ang nakararaan. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Bahagyang natigilan si James matapos makita si Quintina. Nang siya ay umalis, si Quintina ay nasa loob pa rin ng teritoryo ng Ancient Clan. Nakapagtataka, dumating siya sa Welcome Academy kaagad pagkatapos niya. Kabanata 2279. Si Quintina ay isang tunay na kababalaghan. Sumali siya sa Welcome Academy 10 taon na ang nakalilipas at tinanggap bilang inner disciple ng punong guro. Walang nakakaalam tungkol sa kanyang background. Kahit na ang mga matatanda ng Welcome Academy. 2/3. Ang katotohanan na siya ay isang grand supernatural ay hindi alam. Gayunpaman, alam ni James ang tungkol sa kanya. Sa sandaling nagpakita si Quintina. Nagdulot ito ng kaguluhan. Lahat ng mata ng mga lalaki ay pinag-ugnay sa kanyang matikas at walang kapantay na anyo. Siya ay napakarilag at may kakaibang ugali. Siya ay may malinaw na mga mata na kumikinang ng maliwanag. Matapos masaksihan ang kanyang kagandahan, ang mga lalaking alagad ay nahirapang huminga. Binawi ni Hayden ang kanyang lakas nang makita si Quintina. Nakangiting tanong niya, "Ms. Quintina, bakit ka nandito?" Si Quintina ay sumali sa akademya nang huli kaysa kay Hayden gayunpaman. Siya ay alagad ng punong guro. Kaya, ang mga alagad ng matatanda ng akademya ay hinarap siya ng may paggalang. Tumingin si Quintina kay James. Pagkatapos ay bumaling kay Hayden. At mahinahong sinabi, "Dumaan ako at nakita kong maraming tao ang nagkukumpulan dito. Kaya pumunta ako para tingnan ang sitwasyon." Anong nangyari? Walang itinatago si Hayden dahil alagad siya ng punong guro. Ipinaliwanag niya ang buong pangyayari. Gayunpaman, itinulak niya ang sisihin kina Melanie at James. Ms. Quintina. Ang pangalan niya ay James Caden. Gusto niyang maghayganti kay Melanie at saktan ang marami sa mga miyembro ng ating alyansa. Sinaktan pa niya ang isa sa mga malalapit kong kaibigan. Babayaran ko na sana siya. Mabilis siyang pinutol ni Melanie. Hindi yan ang totoo. Nagsisinungaling ka. Tumingin si Quintina kay James at sinabing, "Nasa Welcome Academy ka. Huwag gumawa ng gulo." Napangiti ng mahina si James at sumagot, "Hindi ako nanggugulo. Naghahanap lang ako ng hustisya para sa kaibigan ko. Kung hindi siya humingi ng tawad ngayon, hindi ko pababayaan ang bagay na ito." Kalmado niyang itinaas ang kanyang kamay. At ang makapangyarihang true energy ay nagkatawang tao sa kanyang palad. Pagkatapos, hinampas niya ang kamay ni Hitchcock. Arg! Muling tumunog ang mapanglo na hiyawan ni Hitchcock. Dati, bali na ang paa ni Hitchcock. Ngayon, nabali na rin ang isang kamay niya. Ikaw, dumilim ang mukha ni Hayden. At mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, malamig niyang sinabi, "Be starred. Huwag kang mayabang kahit sino pa ang magpakita ngayon. Walang makakaligtas sa iyo, sasaktan kita gaya ng ginawa mo."
Nasaktan si Yitzchok, muling sumabog ang kanyang enerhiya. Tumalon siya at humarap sa harap ni James. Akmang sasampalin na niya ay hindi gumalaw si Quintina at tumayo sa harapan ni Hayden. Tinanong niya, "Anong ginagawa mo, Hayden?" "Ms. Quintina, ngayon mo lang nakita kung gaano kayabang ang B** star na ito. Kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon, paano magkakaroon ng posisyon ang United Alliance sa Welcan Academy?" Nakatayo sa likuran. Pinagdikit ni James ang kanyang mga palad at sinabing, "Ilipat mo, Quintina. Ngayon, sisirain ko ang base ng United Alliance." Lumingon si Quintina at inikat ang kanyang mga mata kay James. Sinabing, "Hindi mo ba naisip na sapat na ang gulo mo? Nabugbog mo na siya, kaya hayaan mo na lang ang bagay na ito. Hindi makakabuti kahit kaninong kung pipilitin mong patagilan ito." Mabuti, nais ni James na tulungan si Melanie na magkaroon ng isang foothold. At ang kanyang layunin ay nakamit. Wala naman talaga siyang pakialam sa mga elixir. Gayunpaman, umungol si Hayden. "Hindi ko ito hahayaan na lang. Sinaktan mo ang aming mga miyembro sa base ng aming alyansa. Kung may lumabas na balita, paano pananatilihin ng United Alliance ang pamamahala?" Tinanong ni Quintina. "Kung gayon, ano ang gusto mo?" Tinuro ni Hayden si James at sinabing, "Napakasimple. Gusto ko siyang hamanin, hanggat kaya niyang kumuha ng 3 galaw sa akin. Hahayaan ko na ito. Kung hindi siya makakagawa ng 3 galaw, kailangan niyang lumuhad dito ng 3 araw bilang paghingi ng tawad sa United Alliance." Nang marinig ito, lumingon si Quintina at tumingin kay James. Kabanata 2280. Si Quintina ay may magaspang na pag-unawa sa lakas ni James. Bagamat kalahating taon na siyang nagtanim sa Pagoda of Flames, hindi pa rin siya katapat ni Hayden. Si Hayden ay disipulo ni Elder Wahid at kinatawang pinuno rin ng United Alliance. Naabot na ng kanyang cultivation rank ang Immortal Ascension's 8th Stair. Nag-aalala siyang matatalo si James at kailangang lumuhad ng 3 araw. Kaya, iminungkahi niya, "James, aminin mo na lang na kasalanan mo at hayaan mo na ito. Huwag mong gawing big deal iyon." Lumapit si Quintina dahil narinig niyang nanggugulo si James sa base ng United Alliance. Nag-aalala siyang baka mabuli si James. Kaya lumapit siya para tingnan. Pagtayo sa isang tabi, hinayla ni Melanie ang kanyang kamay at bumulong. James, kalimutan mo na, hindi naman gaanong nawala sa akin. Nagtamo lang ako ng mga minor injuries at magiging maayos din pagkatapos ng paglilinaw ng ilang panahon." Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Hayden. Pagkatapos, sinulyapan niya si Yitzchok, na tinutulungan ng ibang tao. "Pasensya na po, Mr. Hayden. Aalis na kami agad." Humingi ng tawad si Melanie. "Hayden, baliin mo ang kanyang mga binti at kamay." Ungol ni Yitzchok na may masakit na ekspresyon. Galit na galit siya. Siya ay nasa Welcan Academy sa loob ng maraming taon at hindi kailanman napahiya ng ganito. Hindi mapapawi ang kanyang galit kung hindi mabali ang mga paa ni James. "Sige, makita ko ang hamon mo." Inakala ng lahat na hihingi ng tawad si James at pipiliin na lang na umalis ang bagay na iyon. Nakikita ng mga may matalinong mga mata na walang katulad na powerhouse. Si Quintina ay tumutulong kay James, with her backing him up. Madali lang maresolba ang usapan basta James humingi ng tawad. Sa hindi malamang pagkakataon, tinanggap ni James ang hamon ni Hayden. May death wish ba siya? Si Hayden ang kinatawang pinuno ng United Alliance. Siya ay nasa 8 hagdan ng Immortal Ascension. Ang kanyang lakas ay isa sa pinaka-namumukod tanging sa mga nakababatang henerasyon. Samantala, kakapasok lang ni James sa Welcan Academy mga 6 na buwan na nakakaraan.
Maaari ba siyang maging mapagmataas para isipin na maaari siyang kumuha ng 3 hakbang mula kay Hayden? Walang naniniwala na kayang tiisin ni James ang 3 galaw mula kay Hayden. Maging si Quintina ay nagdududa sa kanyang mga kakayahan. Naunawaan niya ang lakas ni James at alam niyang sumuko ito sa laban niya kay Harold ng Divinity Sect. Samantala, si Hayden ay mas malakas kaysa kay Harold. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Anong ginagawa mo, James? Gusto mo ba talagang lumuhad dito ng 3 araw?" Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Ano ba, mayroon ka bang maliit na tiwala sa akin? Kung hindi ko makayanan ang 3 galaw mula sa kanya, paano ako mananalo sa unang pwesto sa Grand Tournament? Masyado kang mayabang." Si James ay kumikilos na hindi kapani-paniwalang mayabang. Hindi na siya nakatiis ni Quintina. "Kalimutan mo na, hindi na kita tutulungan. Gawin ang anumang gusto mo." Galit na tumalikod si Quintina. Gayunpaman, hindi siya umalis sa lugar. Matapos kumalma, naalala niyang napakakalma pala ni James. Hindi siya isang taong pipilitin ang sarili sa mga bagay. Kung hindi niya isusuko ang kanyang laban kay Harold sa Ancient Clan. Mabuti, tumingin si Hayden kay James at sumigaw, "James, tutuparin ko ang salita ko. I'll let this matter go if you can take 3 moves from me." Gayunpaman, hindi ako nagpapakita ng anumang awa. Kung hindi mo kayang tiisin ang mga pag-atake ko at mamatay, hindi ko kasalanan iyon. Mahinahong sabi ni James, "Pakakawalan mo ba ang bagay na ito? Kung makatiis ako ng 3 galaw mula sa iyo, kailangang ibalik ni Hitchcock ang mga elixir na kinuha niya kay Melanie at lumuhad para humingi ng tawad." "Sige." Malakas na sagot ni Hayden na agad namang pumayag sa kondisyon ni James. Sa kanyang pananaw, hinding-hindi kakayanin ni James ang kanyang mga pag-atake. Ang tanging dahilan niya ay si James ay pumasok lamang sa Welcome Academy 6 na buwan na ang nakakaraan. Marami sa mga alagad ng Welcome Academy ang dumating sa base ng United Alliance. Mga 10,000 tao ang nagtipon sa paligid. Maging ang ilan sa mga matatanda ng akademya ay naalerto at lihim na binabantayan ang sitwasyon.